Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli nandito na naman po ang lingkod Epipanyo Labrador sa ating programang Kumpirmado. At sa araw po ito, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi pong sumusubaybay dito sa ating programang Kumpirmado, maging sa ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama, at syempre sa ating mga bagong mga subscribers, maraming salamat sa inyong lahat. Sa araw po ito, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan ho natin napakahalaga ho ito sapagkat ito pong si George Erwin Garcia, chairman ng COMELEC, ay napabalita hong nililigawan na ho ng mga politiko. Mga politikong kaalyado ho ni Rodrigo Roa Duterte. Ayon ho sa ating nakalap na impormasyon na talagang gagamitin ho ng mga Duterte yung kanila pong pera, no? Para makalusot ho yung kanilang mga pambato magmula ho sa mayor, congressman, gobernador at sa iba pang mayroong mga katungkulan dito sa ating bansa. So, kaya nga po sa araw ito ang pag-uusapan ho natin na dapat ho sa darating na eleksyon, wag po yung mga politiko ang bantayan natin. Ang dapat pong bantayan ng ating gobyerno at dapat pabantayan ng ating gobyerno ay ito pong si George Erwin Garcia, chairman ng COMELEC, at maging yung kanyang mga galamay. Dahil alam naman ho natin na ang number one hong nagiging ang number one nakakagawa ho ng kasalanan, o number one gumagawa ng kalokohan ay ito pong ahensya ng COMELEC tuwing eleksyon. Itong departamento pong ito o ahensyang ito ang gumagawa ho ng mga kabalbalan. Ngayon, bakit nga po ba kailangan na itong si George Erwin Garcia, chairman ng COMELEC, ang dapat bantayan ng ating gobyerno? Napabalita po kasi nang nakaraang eleksyon, may mga politiko pong nanalo sa pamamagitan po ng smart magic. Meron pong mga politikong nanalo sa pamamagitan po ng smart magic. Isa na ho dyan, si Robin Tanga. Bagamat tanga, nanalo dahil itong si George Garcia o George Erwin Garcia, chairman ng COMELEC, ay talagang naging kakuntsabo niya itong si Duterte, kaya nanalo itong si Sarmao.
At hindi lamang si Saramaw. Naipanalo din ho, nanalo po yung ibang mga politiko dahil po sa dito kay George Erwin Garcia na kung saan nababayaran ho. Kaya ang panawagan ho ng taong bayan, number one po dapat na bantayan itong si George Erwin Garcia ng COMELEC. O kung pwede naman, tanggalin na ho ito bago ang halalan. Nang sa ganun ho, hindi po ito patuloy na makagawa ng mga kabalbalan. Balita ko ho, ang laki-laki na ho ng pera nito. Sobrang yaman na po ng taong ito dahil nga po sa siya ang humahawak ng COMELEC na kung saan nung nanalo po itong si Alice Go, balita ko po nung nanalo ho itong si Alice Go, ang may kagagawan ho nito ay isa din ang mga taga-COMELEC na kung saan inaprubahan ho nitong ni George Erwin Garcia, chairman ng COMELEC. Kaya dito po sa usapin ng Banban, dyan sa Tarlac, dito nga kay Alice Go, dapat to isa sa tanggalin at turuan ng leksyon at papanagutin ito pong si George Erwin Garcia ng COMELEC. Dahil hindi po mananalo yan si Alice Go kung wala pong basbas galing sa kanya. At hindi tatanggapin ng COMELEC yan dahil alam naman ng COMELEC na walang sapat na papel itong si Alice Go. Pero bakit? Natural itinawag yan. Lalong-lalo na mayamang tao yan. Balita ko hanggang ngayon kumikita pa rin ito si George Garcia o Erwin Garcia doon sa mga politikong naipanalo niya. Delikado ho to, mga minamahal kong mga kababayan. Ito po ngayon yung sentro na isa sa pagkakagastusan ho na ating mga kalaban, lalong-lalo na po ng mga Duterte. At balita ko ho, napakalaking offer ho ang inoffer dito kay George Erwin Garcia, chairman ng COMELEC. Maipanalo lang kahit 90% ng mga tao ni Duterte. Kapalit ng napakalaking pera. Kaya nakakatakot. Malapit na po yung eleksyon. Talagang sasamantalahin ho yan ni George F. Kita nyo naman sa itsura pa lang ng taong ito, sa mata pa lang, na talagang lumuluwa yung mata pagka nakakita ng milyones. Kaya mga minamahal ko mga kababayan, doon po sa inyong mga lugar, ang bantayan ho ninyo, huwag yung pamimigay ho ng bantayan ho ninyo dyan, yung mga taga-COMELEC, sila po yung dapat pabantayan natin sa mga pulis. Kasi sila po yung talagang gumagawa ho ng kawalangyaan tuwing eleksyon. Aminin na natin yan, kayong mga taga-COMELEC, aminin nyo yung mga kabulastugan ninyo, yung mga katarantaduhan ninyo. Namamayagpag kayo tuwing eleksyon at yan ang hinihintay ninyo tuwing eleksyon. Na dumating yung araw ng eleksyon dahil dyan kayo talagang nagpapakasasa sa kapangyarihan ninyo. Kunyari, pupunta kayo doon sa sauna para hindi magkagulo, para hindi magkaroon ng dayaan. Anong, sabi ko nga hindi nga magkakaroon ng dayaan doon. Paano pa magkakaroon ng dayaan doon? Bayad na yung COMELEC. Sila na ang bahala. Diba? Uso-uso na ngayon yung smart magic. Balita ko nga, itong si George Erwin Garcia, nung naipanalo niya yung mga politikong dinaan niya sa smart magic, abay, ang gaganda ng sasakyan, ang gagara. Talo pa yung mga sasakyan na talagang mga bigate, talo pa yung mga sasakyan ng ating mahal na Pangulo. Talagang mga sasakyan niya, talagang pang James Bond. Diba? So, yan po yung panawagan ng ating mga kababayan. Sa darating na eleksyon, huwag po yung mga politiko ang bantayan natin. Ang bantayan natin yung gagawin ng COMELEC. Yung gagawin ng, alam naman natin, di ba? Anong ginawa ng COMELEC nung itong nakaraang ng eleksyon? Di ba't may mga ipinanalo sila sa pamamagitan ng
ng smart magic na kung saan yung IP address na tuklasan nanggagaling yung pagbibilang sa iisang IP address lang. Na kung saan yung nagkikwenta iisang computer lang. Na dapat sana ay yung pagbibilang na yan, yung pagka-count na yan, iba't ibang munisipyo nanggagaling. Wala, nanggaling sa iisang na kung saan involved dito. Nagtataka nga ako mga minamahal ko mga kababayan, isa sa pinakamalaking pinagtatakahan ko, ba't parang bingi, parang bulag yung ating gobyerno tungkol sa ginawa ng COMELEC, tungkol dyan sa smart magic. Sa tingin ko lang ano kaya? Bakit kaya? Wala akong pinatatamaan dito. Ako nagtatanong lang, nagtataka lang ako. Bakit parang binaliwala yata ng ating panggoberno yung ginawa ni George Erwin Garcia? Ako may karapatan ako magtanong kasi botante ako eh. Wala akong pinupoint dito na tao. Ang sinasabi ko lang, meron po akong napanood ng mga video na meron silang mga ebidensya na talagang nangyari ho ang dayaan nung panahon na yon sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan ng COMELEC doon sa mga IT na magagaling sa computer na kung saan nalaman na iisang IP address lang ang kaya dahil doon nagkaroon na ho ng takot na kung saan nananawagan yung ating mga kababayan na dapat ang bantayan yung COMELEC kasi sila yung hudas. Nasa COMELEC yung mga katarantaduhan, nasa COMELEC na ngayon yung kawalangyaan. Sila na ang namimili ng gusto nilang, sila na ang kumbaga, sa Bisaya pa, sila na ang nagbuot kung sino ang gusto nilang maging politiko, sino yung gusto nilang paupuin. So para lang tayo mga tanga niyan, pumipila tayo doon, nagtitiis tayo sa init, yung pala, sa final, ang pipili lang din pala ng gusto nilang paupuin, itong mga taga-COMELEC lang. Kumbaga, parang na lang, procedure na lang yun. Sige, gano'n talaga, pipila kayo, kayo, sige, kahit pa kayong lahat, iboto nyo tong si Juan, ang papanalunin namin, itong si Pedro. Parang gano'n mo ang nangyari, itong nakaraang eleksyon, Kasi, minamanipulan ng nakikipagsabuatan itong si George Erwin Garcia o yung mga tauhan niya dyan sa COMELEC, yung mga taga-COMELEC, nagkakaroon sila ng mga katarantaduhang trabaho. Kaya nga sigaw ng ating mga kababayan, tanggalin na itong si George Erwin Garcia. Kasi sinasamantala niya. Biro mo nagpipikit-pikitan ilang itong si George Erwin Garcia tungkol dun sa ginawa nila. May ebidensya Kaya lamang, tataka nga ako, bakit may ebidensya na lahat-lahat, tila bingi yata at walang pakiramdam ang ating hukuman. Tila bingi o parang natatakot o inutil ang ating hukuman. Bakit hindi nila inimbestigahan to maging sa gobyerno natin? Bakit hindi nila ginagalaw yan? Para mapatunayan. Di ba? Sa totoo lang, may narinig nga ako pero hindi ko lang alam kung totoo Na ang sabi pa nga nila, kaya daw nanalo yung ating mahal na Pangulo dahil daw sa smart magic. Ayokong maniwala pero sana binuksan to. Dapat pinag-usapan to doon sa Kamara. Pinag-usapan to doon sa Senado para malinis yung pangalan ng ating mahal na Pangulo na talagang hindi kinausap ni ni First Lady Lisa Araneta Marcos yung smart magic kaya nanalo o hindi nila kinausap si George Erwin Garcia para makipagsabuatan sa smart magic para manalo itong ating mahal na Pangulo. Nakakabahala maliban doon sa ating mahal na Pangulo na-involve po dito, balita ko, ganun din si Sara. At maging yung ibang mga politiko, isa na to si Robin Tanga, na kaya nanalo dahil sa smart magic.
Saan ko ba napanood yun? Parang may napanood ako eh. Parang pinalabas na nga natin yata dito yun. Di ba? Yung usapin na yan, na kung saan isang IP address ang nagka-count at nagugulat sila na para bagang nakaset na o sa munisipyong ito si Juan, ganito yung kanyang makukuhang bilang, 3,000. Doon 3,000. Kumbaga parang nakahanay na, nakaset na. E di nagmukhang tanga lang pala yung mga Pilipino nun. Kaya dahil malapit na yung eleksyon, dapat magkaisa yung mga Pilipino na tanggalin na yung smart magic. Kasi meron pong kabalbalan na nangyayari dyan, namamanipula po ng mga magagaling na IT. Namamanipula yung mga boto ng mga tao. Namamanipula yung boto natin. Biro mo dun sa munisipyong yun. Sobrang dami pala ng bumoto kay Madam Leni Robredo. Halos landslide. Nagulat sila. Bumaliktad. Di ba? Nung tinignan nila ano yung dahilan, bakit nagkaganon, ayun, natuklasan nila. Dahil may mga IT din na nakapansin, uy, teka, bakit yung nagpapadala, yung nagsisend doon sa iba, bakit yung nagsisend ng galing pa rin doon sa main? Yung main pa rin ang nagsisend doon sa kumbaga pinanggagalingan ng bilangan. Biro mo hindi pa nga naipapasa ng munisipyo kung ilan yung bilang nila doon, naipasa na. Nagulat sila ngayon, paano napasa? Hindi pa nga tayo nagpapasa. Paano nila nalaman na ganun yung bumoto kay tayo mismo dito na dapat magsisend sa kanila, hindi pa nakakapag-send. Paano nalaman nila ngayon kung ilan yung bumoto doon? Natuklasan ng ating mga kaibigan, kababayan, at naimbestigahan nila na kung saan napakarami nagpatuto ng ebidensya, nagpakita ng ebidensya, pero bakit naging tunog yung ating gobyerno? Anong nangyari? Naiimpluwensyahan ba ng mga politikong ipinanalo ng COMELEC? Naiimpluwensyahan ba yung mga departamento natin na mayroong kapangyarihan na dapat magsiyasat dito? Anong ginagawa ng ombudsman? Anong ginagawa ng mga ahensya dyan na dapat mag-imbestiga dito? Kung may ebidensya ngayon, pag yung mga ebidensya nila na hindi naman totoo, bakit hindi nyo harapin yan? Para makasuhan yung mga yan. Kung yan man ay fake news, kung yan ay gawa-gawa man lamang. Kasi balita ko, handang makipaglaban itong mga to Itong mga nagpakita ng ebidensya na talaga may nangyaring lokohan, may nangyaring manipulasyon sa pamamagitan ng smart magic. Diba? Bakit nagbibingi-bingihan yung ating gobyerno? Baka naman totoo yan. Kasi talagang ilang beses ko napanood Huwag nating dapat ipagwalang bahala yan. Diba? Hindi dapat ipagwalang bahala to. Kasi ang nangyari nito, hindi lang pala panggagago sa taong bayan. Diba? Kundi habang ginagago yung taong bayan, nangangwarta naman itong si George Erwin Garcia. Balita ko nga po, daan-daang milyon ang natanggap nito para lang sundin yung mga politiko dyan sa kanilang plano na gamitin yung smart magic. Nakipagsabuatan sila kasama yung mga magagaling na IT. Mga kababayan ko, papayag ba kayo na sa susunod na eleksyon, sa darating na eleksyon ngayon, ganun pa rin ang mangyayari na iisang IP address lang, sa isang IP address lang manggagaling yung count? Iisang IP address lang ang magpapasa ng bilang ng mga bumoto? Diba?
Kaya dapat to, mga kababayan ko, manawagan tayo at magkaisa tayo. Na dapat sa darating na eleksyon, yung COMELEC ang bantayan ng mga sundalo, mga pulis, NBI, lahat ng departamento. Number 1 na bantayan nila, itong si George Erwin Garcia. Dahil ito yung Judas. Ito yung gago dyan, ito yung demonyo dyan, ito yung gumagawa ng mga kahayupan. Diba? Pasensya na kayo kasi pagdating na sa usapin na yan, tumatakbo itong si George Erwin Garcia eh. Ewan ko bakit para siyang nakukuryente kapag ang pinag-usapan yung tungkol doon sa Smart Magic. Umiiwas siya. Bakit? May mga amo ka ba na politiko na masasagasan at mabubunyag? Ha? O baka pag nabunyag malagay ka rin sa alanganin. Kaya umiiwas ka, George Erwin Garcia, chairman ng COMELEC. Sa itsura pa lang nito, mga minamahal ko mga kababayan, wala po akong tiwala dito kay George Erwin Garcia. Tingnan niyo yung mata. Mukhang demonyo na matagal nang nasusunog. Yung itsura niya parang nabubulok na 10 piso. Sa totoo lang. Kaya mga kababayan ko, manawagan ho tayo. Ngayon, kung totoo man yan, kung meron, di ko kasi alam kung saan ko napanood yun tungkol dun sa fake news. Sana may makausap ako no? Yung tungkol dyan na talagang yung pinagmulan yan tungkol dyan sa Smart Magic na yan. Nagtaka nga ako kasi nasisira yung pangalan ng ating mahal na Pangulo dyan Kasi napanood ko, ang tibay ng ebidensya kung tutuusin. Ang tibay. Na talagang may nangyari ng Kasi nakita dun naipaliwanag ng maayos dun Please charge. Please charge na daw. Sana mga minamahal ko mga kababayan, umano ang ating Pangulo dito, sumagot. Kasi sa nakikita ko parang sila parang iwas na iwas sila. Parang takot na takot silang pag-usapan ito. Di ba? Mahalaga to kasi ang pinag-uusapan dito yung karapatan ng mga tao na nabababoy. Pumila ka, nagpagod ka, isinulat, inano mo sa isang papel. Doon sa talagang pinagtiyagaan mo na matapos yun. Ang binoto mo si Juan, tapos ang lalabas doon si Pedro. Papayag ba kayo niyan? Gago na lang talaga yung taong papayag pa niyan. Hindi ko po pinopoint dito na totoong ginawa ng ating Pangulo to. Kaya lang, may issue kasi may lumalabas Ang linaw ng kanilang pinapakita. Bakit takot na takot yung ating mahal na Pangulo? Nasagutin yan. Ba't parang umiiwas? Please charge. Huwag ganun. Kasi kawawa naman yung mga sumusuporta sa iyo, mahal na Pangulo. Diba? Kung sa tingin mo talagang hindi totoo yung mga sinasabi nila dyan, labanan natin. Sasamahan kita. Diba? Yung ating namang suporta na sa ating Pangulo Pero kung yan ay totoo, alam nyo naman siguro, diba, ang prinsipyo natin dito? Kahit gaano kita kaidolo, pag napatunayan ko na ginagago mo lang yung mga tao, kakalabanin kita at bakit ambunin ka ng mura sa akin dito. Isang hamon to sa ating mahal na Pangulo. Hindi ko alam kung sinisira ka lang nila o hindi. Pero may ebidensya sila Kaya dapat i-counter natin to, labanan natin to. Kaya ako nagsasalita ng ganito, kasi ayoko na magsabihin nila na nabayaran mo ko. Kaya nagiging bulag na ako doon sa iba mong mga usapin. Patas tayo dito Kaya nga tayo naging kalaban ng mga politikong kurap. Please charge. Diba? Ano ba yung focus ng natin, programa dito? Diba kalabanin yung mga politikong kurap? Mga politikong biro mo, dito pa nag-charge yung inyong lingkod. Diba? Masakit narinig ko.
na kaya daw nanalo yung ating mahal na Pangulo kasi nakipagsabuatan dito kay George Erwin Garcia. Ang kumausap itong si saan ko ba napanood to? Parang kaya doon din sa rally nila Digongyo. Ang bigat nun. Ang bigat ng na yun, akusasyon na yun. Na yung Pangulong pinagtatanggol ko, nanalo lang pala dahil sa smart magic. Ang hirap nun. Di ba? O, kaya dapat kumilos dito ang ating gobyerno. Wag yung isa walang bahala to kasi ang usapin dito karapatan namin na kung saan ang ginagago dito mga taong bayan na bumuboto. Kaya ikong hinayupa ka, George Erwin Garcia. Umayos-ayos kang hinayupa ka, yung mukha mo na yan, ang mukha kang sapatos ng demonyo. Umayos-ayos ka, yung mata mo na halos lumuluwa. Siguro araw-araw nakakakita ng 1 milyon to kaya lumuluwa yung mata. Kaya mga kababayan ko, dito kaklaruhin ko, hindi ko pinupoint yung ating Pangulo na totoo yung sinasabi ng dyan. Na talagang kaya siya nanalo dahil nga sa smart magic. Ang sinasabi ko, bakit umiiwas ka? Bakit ayaw mong sagutin yan? Ano bang meron dyan? Ano bang kinakatakot mo dyan? May ebidensya silang nilabas. May explanation sila. Bakit parang iniiwasan natin para nagmumukha tuloy tayong duwag sa kanila? Kung tama tayo at totoo tayo, labanan natin yan. Sasamahan naman kita, mahal na Pangulo eh. Ang mangyayari niyan, katulad ng mga nangyayari noon, tsaka lang malalaman yung totoo kapag wala na sa pwesto yung tao. Malalaman na lang yung totoo kapag huli na ang lahat. Di ba? Kaya nga, dahil ganun nga yung nangyayari, dahil walang sumasagot, pati ito si George Erwin Garcia, takot, dapat sa eleksyon na ito, ang bantayan nga, tulad na sinasabi ko, yung mga taong katulad nito. Kasi nasa kanya yung pagbasbas eh. Alam ko yung mga ginagawa ng tao niya, alam niya. Kung ganun na nangyayari, nananalo yung isang politiko dahil sa smart magic, mahirap yan. Diba? Parang pinagkakapirahan na lang tayo ng COMELEC. Nagpapakasasa ang COMELEC sa pera ng mga politikong gustong makaupo. Diba? Para para sabihin lang formal na, para maging formal lang, pumila kayo, kailangan sulat nyo dyan. Pero hindi alam ng mga tao na nakatakda na ipanalo ng COMELEC yung taong yun kasi bayad sila nun. Pero yung politikong hindi sila binayaran, hindi nila ipapanalo. So nagiging negosyo to, nagiging kagaguhan to. Kaya pala yung mga taga-COMELEC na ito, wala namang nagagawa talaga to eh. Sinasabi nilang vote buying, hindi naman nila nababantayan yan, hindi naman nila nasasagupa yan, hindi naman nila napipigilan yan eh. Paano nila pipigilan yung vote buying? Sila mismo nabibili. Di ba? Kaya kung ako sa gobyerno, alisin na tong COMELEC na to. Kagaguhan na lang yan. Pinagkakapirahan na lang yung mga politiko yan. Biro mo example lang. Doon sa Mindoro, may nabalitaan ako. Lahat ng isang barangay doon, solid. Lenny. Abay, nagulat na lang sila. Iba yung lumabas. Pero solid sila doon. Halos lahat ng bahay doon makikita mo. Nakalagay doon yung ni Lenny Robredo, talagang pinopront nila doon. Magulat-gulat sila. Ba't ganun? Saan ang galing? Sino ilan lang naman, bilang naman natin yung lahat ng Ba't yun ang lumabas? May manipulasyon nga kasi. May magagaling na IT yung COMELEC na sila ang inuutusan. Sige, ganito. Doon sa lugar na yun, iset mo na. Yung botante doon, 3,000. Para hindi naman masyadong yung 500, ibigay mo doon sa kalaban ng natin, ng politiko natin na nagbayad sa atin. Yung 2,500, yun ang mo doon.
ano mo doon sa ano niya, pangalan, ibigay mo doon sa pangalan niya. Oh. Wala computer na Doon naman sa mga kababayan natin walang natapos, walang alam sa computer, akala nila okay lang. Diba? Yung sobrang high-tech ngayon, nagagamit na rin ng mga tao, ng mga politiko. O ng isang departamentong katulad ng COMELEC. Kaya mga kababayan ko, nananawagan ho tayo dito. Magkaisa ho tayo na sa darating na eleksyon, humingi po tayo o manawagan tayo sa ating mahal na Pangulo na sa darating na eleksyon, ang bantayan ng mga kapulisan ay yung COMELEC. Ang bantayan po ng gobyerno yung COMELEC na kung saan gumagawa ho ng kahayupan. Kaya muli po, tulad po na sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.